Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Let's go! Let's go! Hindi, pares. Yung mga tropa natin dyan, ang dami nagchat-chat sa akin. Boss Josh, salamat sa podcast ninyo kasi totoo yung sinasabi mo, wala akong role model dito, masculine role model sa mga bahay ko, sa barangay namin, mga tropa ko, wala. So, kayo, ni 8 Asset sa daw ang pinapanood ko para kahit papano magkaroon ako ng masculine energy sa katawan ko. So welcome pare. Lahat kayo welcome dito. Wala kayong tropa na masculine role model. Kawawa ka naman. Tatay pare. Dito welcome kayo rito. At kung meron naman, parang pag-remind nyo lang kami. Pag-remind nyo lang kami. So welcome kayo lahat dito mga pare. Kung wala kang brotherhood, kami ang iyong Brother. Kung wala kang tatay, kawawa ka naman. Pero kami ang iyong pwede maging father. Uncle na lang. Uncle na lang, wag na father. Uncle na lang. Kami yung yung cool uncle mo, yung pumupunta sa mga family gathering, yung naka big bike, nakakotse, tapos carefree, walang inalaga ang anak. Parang ganun, di ba? Yeah. Cool uncle. Kaya naman, ako si Soy Sadaw, Yeah. hari ng hip-hop underground. Hindi ko tatantanan yung hip-hop, boy. Sabi ko sa inyo, akala nyo titigil ako dyan? Hindi ko kayo tatantanan. Sabi ko sa 1,000 kanta ang ipamumuha ko sa inyo. Kumukuha lang ng inspirasyon, di ba? Oy! Ganun naman eh. Oy! Hindi ganun naman pre, di ba? Pagka minsan tumitigil yung rapper kasi kumukuha ng inspirasyon sa streets, sa pwedeng ganun eh. Di ba? Hindi, real talk lang. Di ba to? Noise. Ayun sa yan gawin ba? Kari ako ng hip-hop underground. Puso ko nasa magsasaka. Magpagupit kayo sa Slick and Dapper dyan sa President Ave, Golden Boy Boxing Gym Club, Metro Fight Club. Diyan kayo mag-ensayo. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo, okay? Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka na dapat lagi mong ginagawa, pre. Or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes namin sa TikTok Shop at Shopee. Nakakatanggal ba ng panghiyan? Oo, pre. Tanggal panghi. Pero syempre dapat tanggalin mo yung arenola doon. Kasi Okay. kahit anong pabango mo doon, kung nandun yung arenola, mapanghi pa rin talaga. Walang Sabagay. laban. Okay, gonna be honest, walang laban yung si Dusko sa arenola. So, magiging real talk lang tayo. Pangdamit lang Oo, talaga. pangdamit lang talaga. Okay, So, okay. yun. Available dyan sa shop. Nandyan, available pare. And kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 Assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Kung seller ka na Shopee at Lazada, merong drop-off hub dyan sa Better Living Parañaque. Ang pangalan niyan ay LV Trading. Ang swerte mo, ang swerte din ako, magkakakilala na tayo. Tapos marami pa kayong makikilala na guest na Guest malulupit dito. dito. Oo. So far maganda maganda yung feedback ng mga natin, subscriber natin Oo, dahil daw parang every week meron tayong bagong guest, no? Mm. So, again, kung meron kayong gustong i-invite namin dito sa podcast nating Malupit, message nyo sila. Sabihin nyo, kung may mga fan kayo, di ba, nung ibang content creator, sabihin nyo, boss, punta ka sa, chat mo sila, JOP sa daw 8 Asset na gusto mong mag-guest. Welcome kami, pare. Welcoming kami. Wala kaming pride dito. Kung gusto mong mag-usap tayo rito, walang problema. Pero ang lang talaga namin, gusto rin kami. Ang hirap magpilitan eh. Di ba? Parang, Siyempre dapat aligned. Diba? Baka mamaya kasi. Di kahit bading, tatanggap ako ng ano. Oo. Ano? basta Kahit gusto bading. tayo. Oo. Open ako doon. Bading na Magandang align. usapan yun. Oo, tama. Bading na aligned at gusto niyang mapunta sa masculinity, yung mabalik, willing magbago. Fine. Kahit nga bading talaga eh. Basta hindi siya rumentado, I think. No. Oo. Huwag siyang tarantado. Gay na anti-woke. Marami ako nakikitang ganyan. Yeah. So, kung meron kayong mga kilalang ganon, welcome yan dito. Mga gay na pero preserved pa rin yung traditional values. Yun. Oh, it's just that talagang gay lang sila. Yun lang yun. So, okay. Welcome yan. Pare, share ko lang, kasi kakapanood ko lang last time. Actually, nauna si Sadaw. Sabi niya, panoorin ko daw. Sabi ko, sige, panoorin ko. Yung Michael Jackson, pre. Mahilig ka ba sa mga slow pacing movie like mga ginagawa ni Tarantino? Kasi parang ganun siya eh.
Ako mahilig ako sa ganun. Kasi Hindi ka naboboring sa ganun. hindi. Kasi na-enjoy ko yung doon kasi sa mga slow pacing pare na de-develop yung yung character, mas nakikilala mo sila. Gusto ko ng ganun eh. Gusto ko nakikera ko doon sa character. Ayoko nung pag namatay siya, wala akong pakailam kasi hindi ko naman siya nakilala eh. May maraming ganung movie yung mga ganung slow pacing. Nakikilala mo yung character. So, wala. Pares tayo. Ako din tipo ng tao na pag nanood ng movie, detail ako tumingin pare. Yung emotion ng character. Tas dapat pinapakita din doon saan ba nagmumula yun, bakit ganun siya mag-react. Dapat napipicture din yun. So detail talaga. Kaya ang gusto ko yung Godfather ni kalimutan ko yung director nun, parang Tarantino, di ba? hindi si Tarantino, wala pa siya nun, parang bata pa siya nun. Basta yung sa Godfather nun, pre, sobrang detail nun sa emotion. So Yung haba rin nun, isang movie parang 3 hours eh. 3 hours. Oo. Slow pace talaga. Sa Michael Jackson, parang ganun din yung pinakita 2 hours siya. Nabitin nga ako Ako din. Tangina nung biglang pinakita na history continues. Putas, yun na yun. Kasi parang Bitin magpo-perform na siya, di ba? Super Bowl na yun, pre. Oo, Super Bowl. Sabi ko, tangina, nabitin ako. Yun na yung yung uniforme niya nung tumayo siya sa Super Bowl na. 10 minutes nagsisigawan yung tao, nakagano'n lang siya. Oo. Superstar talaga. Tingin siya ng tingin ko saan. Sigaw na sigaw yung mga tao. Saan siya tumitingin, nandun yung sigaw. Imatayan na yung mga babae, nakagano'n lang siya. Itong ilang ko. Sipin mo yung ganong aura mo, pre, no? Paldo na eh. Nakatayo ka lang, paldo ka na. Pera na, nakagano'n lang. Feel mo nga si Michael Jackson yung sinaunang aura farmer. Oo, mismo. Pero grabe pre, grabe talaga si Michael Jackson. Pero mo again, wala pang social media noon, just the power of music. Ganon siya kagaling. Ang dami namang gumawa ng music noon, pero hindi tumatagos katulad sa kanya na kahit sa parte ng mundo, kahit kasulok-sulukan ng bansa, kilala siya. Pero mo pare, may isa siyang music video sa Brazil Brazil to. I'm not sure kung Brazil or basta Latin America. Hindi siya pinayagan ng government kasi nga daw magkukos daw ng gulo. So for his safety, sabi ng government, for your safety Michael, kami na nagsasabi, wag na. Wag ka na dito gumawa ng music video. Ngayon, may nakaalam na local na dito pala gusto ni Michael Jackson gawa ng music video. May kapit sa kartel. Yung kartel ang kinausap. Kartel. Yung may cost ng mga danger, sila ang kinausap. Kilala si Michael Jackson, fan si Michael Jackson. Lumapit ngayon hanggang connection sabi, Michael okay na daw. Pwede ka na daw doon kasi yung mga cartel daw fan mo sila. Hindi sila manggugulo. Hindi sila manggugulo. Kakausapin daw nila lahat. Mag-music video ka lang dito. Ang lakas nun, pre. Lakas. Tingin ko sa Brazil nga. So yun, nakapag-music video siya. Yung We Don't Care About Us ata yung music niya. We don't care about us. Parang Brazil ata. Yun. Sabi ko, ganun kakalakas. Pati kartel, puta. Papasukin yan. Napaano niya, napabago niya ng ugali yung mga... Siyempre tao pa rin yun Oo. Kim Jong-un nga di ba? Sobrang... Kulang na, dilaan niya betlog ni Rodman Sobrang idol niya si Rodman Si Di ba nga sabi nila yung buhay sa Bilibid, di ba? Nagpapa-concert din doon. Truck na beer. So, gusto rin talaga nila ng ganun kahit gaano pa kahalang bitukan yan. May idol pa rin, no? Oo, hanap pa rin sila ng entertainment, di ba? Grabe pa yung influence niya. Talagang, universal Universal yung influence niya Yun din ang maaano mo doon, no? Ang malinaw na makukuha mong lesson kay Michael Jackson. Magugustuhan ka talaga ng tao kapag ginalingan mo, may sineryoso ka talaga, may inadik kang isang bagay, magko-connect ka sa mga tao, magiging likable ka, di ba? Kumbaga, mapapadali mo yung buhay dito sa mundo. Di ba? Pag maraming nag-a-agree hindi naman agree, maraming nakaka-relate sa ginagawa mo, maraming natutuwa sa ginagawa mo. Yun yung isa sa magagawa mo para maging maganda yung experience mo dito sa mundo. Magugustuhan ka nila di ba? Magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta, magaling ka mag-rap, di ba?
Kaya totoo yun eh. Sabi nga niya, may isang doon sa movie, sabi niya, sabi kasi nung parang management niya, no, para ma-promote tong record mo, itong album mo pala, pa-interviewin ka namin sa mga late night show. Uso kasi yun dati. Kaya sabi niya, hindi, ayoko. Hindi naman na kailangan, sabi niya, no need. Gusto ko ng mysteriousness. At the same time, gusto ko sumikat ako dahil lang sa kanta ko, hindi dahil sa interview ko. So, nagigets ko yung ibig mo sabihin, pre, na kaya marami ring nagkagusto sa kanya because hindi siya nagbigay ng opinion eh. Kumbaga, music itself, kasi nga, universal language eh. Music, dancing, yan. So, yun, kaya marami talaga, tumagos talaga siya sa buong mundo talaga. Pero, ang ayoko lang doon na pinortray ng movie na alam ko mag-a-agree din si Sadaw dito. At yun din ang mga narinig ko, pare. Nakita ko sa mga comments, nakita ko sa mga reviews, yung pagka-villain ng tatay niya. Oh. Yung first half ng movies, ganun din ang tingin ko. First half. And then, nung nakita ko na yung success ni Michael, doon na nag-shift yung planted. Nag-plant ng seed yung tatay niya. Oo. Nung una rin, mukha eh, kasi parang pinapalo lang siya ng walang dahilan, di ba? Pero, yun nga, nung umpisa, yun yung premise na parang, salbahe itong tatay niya, parang masyadong stricto. Totoo. Pero tinignan mo yung whole movie, tangina, wala ka dyan kung wala yung airpot mo. Boy, naging ungrateful na si Michael nung last part, kaya nakakaurat na. Kung rational ka, maurat ka rin kay Michael nung huli. Kasi parang gusto niya na, me. Inaaway niya na yung tatay niya? Hindi niya na pinakinggan. Okay. And ano ba naging result nung bagay na ginawa niya na yun? Naging downfall ng buhay niya. Kasi pinagpalit niya yung, kumbaga yung career niya sa family. Kasi doon ang conflict, pre. Yeah. Yun ang conflict nilang dalawa. Doon, yun kasi parang villain yung tatay, si Michael yung protagonist, antagonist yung tatay. Ang pinaka gusto ng tatay is family tayo. Ang gusto ni Michael Jackson is career ko bilang Michael Jackson, hindi na Jackson 5. Yun. Tapos, isa pa tumatak sa akin doon na nag-make sense, kaya nag-shift na yung yung POV ko sa kanila. Sabi ng papa niya, sige Michael, huwag kang makinig sa akin. Talikuran mo family mo. Ay, oo yan. Sige, sabihin mo yan. Parang ganun yung, di exact, parang ganun. Talikuran mo yung family mo. Makikita mo sa uli yung parang magsisisi ka. Parang sinasabi ng tatay niya na family mo lang ang tanging kakampi mo sa mundo ng mga dragon na yan. Parang minawarningan na siya ng papa niya na na pag alis mo sa na to, puro dragon yung mga nandyan sa labas. Yun, magandang point yung sinabi niya, pre. Kasi nga, ano ba nangyari nung nalayo na siya sa family niya? Doon na pumasok yung mga problema sa buhay niya. Doon na bumaksak yung karir niya. Siniraan na siya ng media, siniraan na siya ng kung sino-sino man. Wala nang hindi na nagawang tulungan siya ng family niya because ang layo niya na sa family niya, kumbaga nalayo na siya eh. Pero yun nga eh, mapapansin mo dun sa takbo ng story ay pinapakita na villain yung tatay niya. Pero kung marirealize mo, rational ka nga, sila Michael Jackson are Black American, di ba? Ano ba tawag? African American? African American sila, no? Now, kung titignan niyo yung statistics, mga pare, isa sa mga matataas ang gumagawa ng crime sa Amerika is Black American. Right? At titignan mo yung upbringing ng mga criminal na yon. Unang-unang wala sila tatay. So kung tatanungin mo ko, villain ba yung tatay niya? Kung brainwash ka, oo. Tatingin mo, villain yun. Pero kung ako, tatanungin mo, alam ko yung reality, kung hindi dahil sa tatay niya, malamang si Michael Jackson, hindi natin nakilala yan. Naging gang na yan. Knowing pa na puros karamihan sa magkakapatid, lalaki. Tangin, nagagawa ng sariling gang yan. Hindi Jackson 5, baka Jackson gang ang nakita natin. Di ba? Since media, pinopromote nila yung media ang mo rito, wala, nila na ganito yung tatay, masama talaga. Alam, ito nga bagay na yung mga walang common sense. Ako ipupusta ko talaga, pag ang tatay ay mahigpit sa lalaking anak,
mas malaki yung porsyento ng mga tatay na papunta sa mabuti yun. Papunta sa mabuti yun. Totoo. Let's say, meron ngang case talaga na walang ya talaga yung tatay, minamaltrato lang talaga yung anak. Konti yun. Kaya majority speaking, generally speaking, saktong disiplina talaga yun ng tatay sa lalaking anak eh. Kasi, kaya ko rin to naalala, dahil dun sa episode natin kay Bert, yung sabi ko na pag ako nagkaroon ng anak na lalaki, hindi ako makipag-negotiate dyan. Oh. Dahil tamad kita at palamunin ka dyan. Agree ako dun. Parang may na-offend dun sa, ako hindi ko sasabihin sa anak ko yan na palamunin. Kasi parang anong nangyari sa kanya, sa mga katulad nitong ganitong klaseng tao, ginamit ko yung bad word na palamunin. So, para nakapag-paint na siya ng image ng evil eh. Alam mo, kung hindi ako tatay nun, dugo ko yun, tamad ko yun, oo, masasabi mo na kung alimbawa, ampon yun, ampon. Tapos sinasabi ng palamunin kita, gano'n, ginagamit yung term na palamunin. Oo, malamang. Mukhang masama talaga. Maipupusa mo talaga na masama kasi hindi mo dugo yun eh. Pero yung dugo ko yun. So yung tough love yun. Tough love. Tough love In yun. short, Pero hindi mo mapupusta na papunta sa masama yun. Oo. Kasi anak ko yun, dugo ko yan eh. At the end of the day, kung anong masamang gagawin ko dyan, balik din sa akin yun. Di ba? Kasama ko yan dito sa bahay, kasama ko yan. Magiging kasama ko sa buhay yan eh. Oo. So, kung binibreed ko yan sa paraan na hindi ko gusto, binibreed ko yan sa paraan na hindi kami magiging isa, hindi kami magiging aligned, impyerno sa aming dalawa yun. Oo. Di ba? Yung ano naman eh, yung, kaya nga di ko rin mag-isbite, di nila nag-gets yung palamunin eh. Kasi nga, the point, kumbaga, napunta ka na dun sa pangsusumbat, ibig sabihin, yung anak, ungrateful na eh. Diba, hindi mo naman sasabihin yun on a normal day eh. Diba, sa anak mo na, random, naglalakad dyan, yung anak mo, humarang sa TV, sasabihin mo, palamunin kita. Usually, sasabihin ng magulang yung palamunin kita, pag hindi ka na nakaka-appreciate ng ginagawa ng magulang, sumasagot ka pa. Diba? Madalas, nasabi rin sa akin yan ng airpot ko. Alam mo, kailan? Nung sinabi ko na, di ko kayo kailangan. Pero tangina sila pa nagpapaaral sa akin nung nandun ako sa poder nila. So, na-realize ko yun, kaya sinabi sa akin ng airpod ko, putangin na, hindi mo nakikita yung sitwasyon mo ngayon. Ako nagpapakain sa'yo, ako nagpapaaral sa'yo, bayad lahat ng kuryente mo, naka-aircon ka pa sa kwarto, sasabihin mo, hindi mo ako kailangan. It's a parent's way na ibigay sa yung reality. Puta, pinapalamon lang kita. Oo. Tsaka, ano pa nga eh, gusto ko talaga tirahin yung yung mata, yung third person na ginamit yung term na palamunin sa anak. Tangina. Kahit nga, alimbawa, kung umabot ako sa punto na ginaganon ko yung anak ko, something pa rin yun na sa band pa rin namin yun eh. At the end of the day, putang ina mo, wala ka pa rin alam dito. Di ba? Kung sino man ang nakakaalam na nangyayari ito, kami dalawa dahil magkasama kami sa bayan, kadugo ko yan. Ito, yung third person na yun, parang, babadingan lang talaga ako. So, yun na parang hinintay lang. Parang ganun ulit, say it. Pala mo na, masamang tao! Di ba? Common sense eh. Issue na naman ng common sense yun pagdating sa ganyan eh. Virtue signal. Ano yan eh? Kaya, mga biktima ng mga nagve-virtue signal, 'di ba? Dahil ito yung mga kumakagat sa mga nagve-virtue signal. Yun na rin yung nagiging pamantayan nila, 'di ba? Na nagsalita ng masamang nagsalita ng bad word. Masama na 'to, ipipaint niya kaagad ng ganun. Pero Hindi. totoo naman eh. Totoo naman, palamunin ka naman talaga. 'Di ba? Eh. Oo, 'di May ba? ambag ka ba doon sa bahay nyo? Di ba kailangan mong, ako bilang bata ka, kailangan mo rin ma-realize na wala kang ambag dito sa bahay. Tapos sasagot ka pa. Again, yung palamunin na yun, hindi yung sinabi ni Ching, nang random lang, nagsiselfone yung anak sasabihin, palamunin kita. Oo, di ba? Malamang sa malamang sumagot na yun. Di ba? Kaya masasabi mo talaga sa anak yun, teka lang, anong sasagot ka sa akin? May ambag ka ba rito? Tanungin muna kita, bata ka, may ambag ka rito? Wala po na. Di totoo, palamunin ka nga. Oo. Tsaka, Diba? totoo naman talaga eh. Yun na nga yan eh. Totoo. Pamparealize yun sa bata. Kasi Oo. again, ang bata kasi talaga, ano bang alam niyan sa buhay? Wala naman talaga eh. Ang alam lang niyan,
gusto niya maglaro, gusto niya magsaya. Pero dahil ang magulang is to control you, to discipline you, magagalit sa magulang. Ayun, kung ano-ano nang sasabihin. Kaya ako, paninindigan ko pa rin yun. Naging specific naman ako na sa lalaki ko gagawin yun. Kasi, putik ako sa pagkabata ko. Sorry guys, kinuha ko kasi yung bag, yung punching bag, no? So, binuhat ko pa. Sorry guys. So, Mag-a-addict si daw ng boxing. yeah, nasa na kayo? Teka lang, ituloy ko lang. Kasi sabi ko sa inyo, dahil 90s akong bata, yung masalitaan, masabihan ng masasakit na salita, basic yun. Putya, ano ba masasabi kong pinakamalala? Ayoko na sa... Anong pinakamasad na salita sinabi sa'yo? Wala yung mga ganyang palamunin. Wala. Inutil. O sinasabi nga kami, inutil. Ganon. Inutil? Oo, sinasabi kami inutil. You know, Ermat? Ermat ka. Ayoko na sana sabihin na si Ermat, pero sa totoo lang si Ano Ermat. yun? Sinabi rin naman sa akin yung mga ganun. Pero hindi man inutil. Kaya nga sabi ko, paninindigan ko nga yun na pag sa lalaking anak, specifically sa lalaki, sa babae hindi. Sa babae hindi ko gagawin yung babae kong anak, hindi ko gagawin yun. Lalaki gaganunin ko talaga. Pagtitripan talaga kita. Kasi, yun nga, yung kinadena kami ng nanay ko, dalawa kaming mag-utol, away kami ng away. Ngayon, wala nang oras yung nanay ko na bakal na kadena. Ang sakit! Ang sakit! Kinadena kaming ganun. At kung titignan mo yun, o ikaw na naapektuhan ka agad doon sa word na palamunin, o ano ngayon sasabihin mo na kinadena kami ng nanay Full ko. of trauma ka na. Bakla ka kasi. Yun nga, kaya nililinaw. Traumatize ka. Inasupot! Kaya nililinaw ko, yung pagkakaiba nga ng babae at lalaki. Oh. Ang lalaki, pag nakaranas ng trauma, nag-grow yan. Pero nandun pa rin yung yung choice mo, kung pipiliin mo yung positive side or negative side. Kaya, ako, positively, totraumahin ko talaga yung anak kong lalaki. Lalaki, no? Kailangan Kasi, pag hindi kasi ang lalaki, hindi mo siya nabigyan ng discipline na grabe, like, yung physical nga. Ang tingin ng batang lalaki sa mundo ngayon, parang, kaya ko lahat Ganun Kaya ko lahat, kaya ko banggain lahat. Pero pagka meron kang ganong disiplina ng anak, kumbaga may siya, kumbaga alam niya may consequences sa bawat actions. Hindi pwedeng pagsalitain mo lang kasi sa real life, sa labas ng bahay, hindi lang salita ang bibigay sa kanya. Pag matigas ang ulo ng bata, may random na taong mananampal din ng bata. Para makahabol siya daw. Ang connect na to, kaya pinag-uusapan namin tong ganito, yung pinipaint as villain yung tatay ni Michael. Oo. Disiplina lang. Medyo nagagets ko nga Oh, so yun, kaya ikaw, magpi-play as villain ka rin sa anak mo. When the time comes. Lalo sa lalaki, pre. Ako lalo sa lalaki. Si Erpat pare, nag-play as villain din sa'yo. Some part. Pre. Ito first, kasi ito parang middle class problem to May mga time, pre, na natuto may mga time na natuto ako mag-drive. Tapos wala naman ako sasakyan. Si Erpat ang meron. Gusto ko talagang mag-drive, pre. Gusto kong kunin yung sasakyan. Katulad niya, may mga contest kami. Gusto ko pasikat Gusto ko, hatid ko yung mga mga kadancer ko sa contest namin. Dadala ako sa Siyempre, sasakyan. maangas naman kasi talaga. Oo, maangas. Aircon pa. Ang natuto ko mag-drive dahil kay Ermat lang din. Si Ermat umalis na sa nag-ibang bansa na Wala na akong kasosyo na tulungan na pahiramin ako ng kotse ni Papa Umalis na siya So, ako ngayon nakikipag-communicate kay Erpat. So, yung mga time na gusto ko lumabas kasama ng tropa, paalam ako sa kanya, sabi ko pa, peram sasakyan. Alam mo sa sobrang niya, pre, sobrang kupal niya. Galing siya, natutulog siya, ganito Tanghali yun, pre, natutulog. Sabi ko pa, total natutulog ka naman, pairam ako ng sasakyan, babalik lang ako, mga 2 hours lang. Sa sobrang ayaw niya akong pairamin ng sasakyan, pre, kaagising niya pa lang, hindi gagamitin ko. Hindi pa, kasi natutulog ka pa naman. Saglit lang, tulog ka muna dyan, 2 hours, babalik ako. Tangina, alam mong nakapambahay, nakaboxer, nakasando, di alis ako, tignan mo.
Umalis nga, pre. Gamit sa sakyan. Nag-drive. Nag-drive, Na pre. naka-boxer. Naka-boxer, nakasando. Saan pumunta yun? Hindi ko alam. Basta ayaw niya lang akong pairamin ng sasakyan. Putang ina. Hindi kasi yung papa mo kasi umidad man yan, lalaki pa rin. Minsan may trippings pa rin kasi talaga yan, no? Kupal. Eh di nung mga time na yun, bad trip ako sa kanya. Talagang tangin, napakadamot mo, sinumpa ako. Pero ngayon natatawa na lang ako eh. Pero yun nga, parang yun yung isa sa mga memorable sa akin na pagka-bilin niya na-translate ko na ng paglaki ko. Hindi porket gusto mo, Pwede magagawa palagi. mo. Oo. Kung gusto mo ng kotse, magsikap ka, bumili ka ng kotse. Di ba? And, pare based din sa mga na-experience ko, based din sa mga nakilala kong tropa na binigyan ng maagang sasakyan ng bata, hindi maganda buhay, pre. Bakit? Yung isa dahil nabigyan ng sasakyan, yan, kilala mo to, pre. Kilala mo to. Wala na mo. High school pa lang kami, may kotse na siya, binilhan siya. Mayaman sila, pre. Kilala siyang mayaman dun sa school namin. Okay. Siya unang naka-Honda Civic na nung high school days pa lang, biruin mo. Baga mabigat na yun. Mabigat na yun, Mabigat na yun. Dahil may kotse na siya, nung early stage niya, pre, may galaw siya, pre, na may pagka-bully siya at the same time, akala niya, kaya niya lahat, eh. Ang liit niyang tao, pero binubuli niya yung malalaki sa amin. Hindi lang siya pinapatulan kasi takot, eh. Takot sa airpot niya dahil kilala rin yung airpot niya sa government, eh. Okay. Feeling may tira pala to. Tapos, yun yung high school. College, siya, pre. Nagtulak siya ng ganyan. Gamit yung kotse niya. Pang-party. Kasi siya eh, kumbaga hindi na siya na-disiplina. Puro siya, akala niya, ang buhay masarap lang, madali lang. Ngayon nakaramdam siya ng hirap dahil nga wala na siyang panggas ng kotse niya. Naghanap siya ng easy way, which is magbenta nga ng ganun. Hanggang sa, ayun. Ito nga pre, sabihin ko, sigurado ako mag-aagal kayo sa akin ito. Ito, dahil gets na natin yung game dito sa Matrix na to. Pag nakakita tayo ng 19 years old na naka-sports car, ang sasabihin, alam ko, sabihin natin pare-pares, delikado ka bata. Delikado, di ba? Delikado ka bata. Kasi ang problema, lalaki, binigyan, ganito ang mangyayari 19 years old, binigyan lang ng sports car. Ngayon, i-enjoy niya yung pagkalangit nun. Na hindi niya naiintindihan kung gaano kahirap kunin yun. No. Pwede ko kayong kontra. Sige, Go. parinig. May mga instances kasi na anak mayaman na may mga challenges din silang na-overcome bago nila makuha yung ganun. Pwedeng malay mo, 19, dahil nag-study hard sila ng elementary. Parang nire-reward din sila. Pero too much reward pa rin yun, sports car. Paano kung magaan lang sa kanila yun? Yun nga ang sistema eh. Kumbaga parang too much for you kasi hindi natin afford, pero small thing para sa kanila kasi sobrang yun na yung least lang na kaya nila. Kasi ang mahirap, pre, nakita mo naman ito, pinapahagingan din nito yun eh. Yung rapper na, yung nagra-rap na anak ng... Nepo baby. Nepo baby, yung nag-rap na Nepo baby. Tignan nyo, wala kayong believe sa kanya, di ba? Kasi bobo tatay nun eh. Pero ito nga, binigyan ko lang kayo ng light na kasi may napapanood akong YouTube dati na anak mayaman talaga siya. Aminado talaga siya. Nagkakatalo lang kasi ito sa self-awareness eh. Yan. Yun. Siya kasi, Tama yun. meron siyang competition. Meron siyang coaching competition pare. Parang BMW competition ata. Parang ganun. M5, parang, di ko sure sobrang mahal din nun. So, parang binabas siya nung mas may edad sa kanya. Tangina, binigay lang naman sa'yo ng daddy yan eh. Ngayon, binarabara niya. Ikaw ba? Bigyan ka ng papa mo ng competition. Anong gagawin mo? Gamitin mo lang din. Tatanggayan mo ba? Of course, di ba? Aware siya na parang, oo, mayaman nga tatay ko, pero binigay nga ito eh. Anong gagawin ko? Binibigay nga. Alang sabihin ko na, wag, wigo na lang bigay mo. Hindi naman eh. Siyempre, maangas pa rin. Pero, pag hindi ka biniyayaan ng papa mo ng self-awareness, patay ka. Oh. Yun talaga. Maganda Yun lang talaga. siguro upbringing niya, pre. Maganda rin yung binigyan siya ng kotse at the same time yung airpot niya maalam din. Kumbaga din disiplina rin siya. Kaya, yun, mga exemption to the rule yun. Yung mga ganun, bihira talaga yun. Kasi yung bihira. Nepo na yung example mo, tangin hindi naman kasi ginrind ng papa niya yung pre, ninanakaw lang ng papa niya. Diba? Yun. Yun nga. Yun. Yun nga.
Nakita mo ba yung airpot na matikas ba yun? I mean, Wala rin eh. oo, kaya tayong paligwak no kung sakaling gugustuhin niya, pero pera-pera. Pero kung tikas, hindi eh. Tsaka ito, gusto ko ibigay itong detail na to sa mga nanonood. Baka na hindi na-gets yung ibig kong sabihin doon na, ano yun, naka-sports car siya, tapos 19, ikaw, medyo mas may edad ka na, hindi ka bilib ng dahil doon. Ang dahilan kung bakit, ito sabihin ko sa inyo, ito sigurado ako sa amin tatlo dito, yung dumaan na pera sa atin, kaya natin magka-sports car. Ito, nandito yung wisdom eh. Yung dumaan na mga pera sa kamay natin, kaya natin magka-sports car. Pero hindi natin ginawa. Di ba? Hindi natin ginawa kasi nire-reserve natin sa mas worthy na bagay yung perang gagastusin natin. Yun ang nagpaiba ng story eh. Kumpara sa batang bibigyan mo lang ng ng ganun eh. Kumbaga kasi yung batang binigyan ng ganun, may safety net siya. Oo. Di ba? Tayo, kaya naman natin bumili nun. But ang mangyayari, wala nga tayong safety net. Oo. Di ba? Nandun na lahat ng pera natin sa Lamborghini. Oo. Tsaka, so ang ibig sabihin nun, malaki yung consideration na binibigay natin. Talagang, we are in a bigger picture, we are in a bigger game. Kumbaga, ang tingin na natin sa Lamborghini is a responsibility. Yan. Pero pagdating sa bata, it's a toy, a gift. Di ba? Di ba? Yun. So, ang lumalabas nga, kaya lumalabas, i-compare mo 19 years old na naka-Lamborghini o ako na naka-Lamborghini. Saan yun sino Mas mas may bigat. Di ba? Mas may bigat sa'yo talaga. Diba? Sino mas makaka-utilize nun? At halimbawa, knowing na kung ano yung messaging natin sa tao, yung influence na mabibigay, kung anong lalabas sa bibig natin na ito, hard work to, ganun na sasabihin natin. Pero pag bata, puro pa nga, dahil hindi niya nga gets, ang messaging niya sa tao, ang angas ka talaga eh. Bakit pa ang mga bata dinidisiplina sila by pain? Bakit hindi dinadaan sa usap? Kasi ang alam lang ng bata, dahil bobo pa yan reward and punishment lang. Yan ang naiintindihan lang talaga niyan. Sino madalas nakalaban mo dyan pagdating sa ganyan? Babae, no? Asawa mo, no? Oo. Nakahabag sila eh. Bago. Pero para sa akin nga, pag ang babae, kine-question yung pagdidisiplina mo bilang lalaki, hindi siya effective na asawa para sa akin, pre. Hindi, kailangan respetuhin niya yun eh. Respetuhin niya dapat yun. Kasi may isa pa nga napanood kong video, pre. No? Kung paano mag-motivate ang lalaki sa anak. Yung bata, natatakot siya, naka-motorcycle siya, natatakot siyang tahakin yung slope na pag ganito. Ngayon sabi, yung airpot na nagsasalita, sabi niya, you can do it, son, you can do it, you can do it. Ayaw nung bata, bumababa sa motor. Hindi nagsasalita yung nanay. Tahimik lang, nagre-record lang. Tapos, pinilit niya isakay yung anak niya doon sa motor. No, you can do it. Ginanon niya. Sinakay niya sa motor. Yung bata umiyak, no, daddy, no. No, you can do it. Pagka, ginawa ng bata, natuwa yung anak. Parang, oh, yes, I can do it. So, doon mo makikita yung disiplina ng tatay at nanay. Pagkatapos tawag dito, nung nagawa na ng bata yung pagmumotor niya, successful. Tuloy-tuloy na, di ba? Ang ginawa nung nanay, chinir niya yung bata. Nice, you can do it. Congratulations. So, ang parang nga sa akin, ang disiplina magkaiba eh. Ang tatay, ang disiplina niya is sa reality. For reality purposes. Ang nanay is for confidence purposes. Magkaiba talaga. So, hindi pwede na questionin ng nanay yung pag-reality ng tatay kasi hindi naman niya alam yun. Pang-confidence kay. Stick ka dyan. Pagkatapos kung pagalitan, ang trabaho ng nanay, pagkatapos kung pagalitan yung anak natin, sabihin mo sa kanya kung saan ako nanggagaling. Doon ang nanay. Yung feminine energy naman ng Oo, hindi yung, mali yan, wag mo nga ganyanin yung anak mo. Hindi na effective to. Makikita pa ng anak yun, walang respect sa'yo. Wala na respeto pa sa akin. Oo. Yan ang mali eh. Maraming ganyan na dapat inaayos nila. I think ang maganda doon, pag hindi gusto ng babae yung pagpapatakbo mo that moment lang, pag nasa kwarto na lang, Oo, tama. doon niya explain, no? Pag kayong dalawa na lang, alam mo, sobrang naman yata yung ginawa mo kanina. Alam mo, sobrang yung ginawa mo kanina. Sabi ko na, kaya yung ngiti mo tangin na, habang nag-explain ako. Papunta na doon eh. No? Sobrang yun dahil yung paparos sa akin. Oy! Oy!
Gago ka, maklip ka dun. Sumubo ka na. Gago ka, maklip yung pre, sumubo Wala, ka. dragon Ito yun. naman, clip Dragon yun na yun. Gante. Makakagulong Hindi, ka. hindi nila makiklip kaya hindi ko binuo masyado eh. Sa clip So, ano? lang yun eh. Oh. Baba na tayo? Kaya tayo Dahil may pa tayo. nanay ng May Tanong, baby. Alam mo So, ba, salita ka muna. Yan. Hindi ko naiintindihan yung ano mo, intro mo dun. Hindi ko klaro, pre. Sinasadya ko yun. Akala ko, Lang, ay. So yung mga pare ko, meron kayong mga questions, concerns, problema na gusto nyo marinig ang opinion namin, message nyo sa 8Asset. nararamdaman karamdaman. Yeah. Pero kailangan nakasubscribe kayo. Pag hindi namin babasahin. O game. Ito, hinahanap ko to eh, kaya ang tagal ko naghahanap kanina kasi natabunan to eh. Ito na. Baka may topic nyo to, sir, ha? Pakitago na lang pangalan ko. Baka malaman ng mga tropa ko, pinapanood nila kayo eh. Ako pala si Jan. Para safe din sa GF ko. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Sadaw kasi Real Talk noong 2023 siya nagligtas sa akin sa kapahamakan. Ooh. Nakinig ako ng mga advices sa TikTok. Ayun, dumami babae ko. Dahil Akala ko naman. dahil natuto akong ayusin sarili ko. Ganito kasi yan, sir. Tungkol ito sa ex ko. Alam ko naman ang sagot dito. Nag-try lang ako, baka may iba pang dahilan kasi na posible. Summarize ko na lang. Naging kami, pero di ko masabing naging kami. Kasi may boyfriend siya, at that time, tinatago namin ang relasyon namin. Almost 7 months kami na walang nangyari, kundi puro bembangan lang. Last lang talaga. Kasi type na type ko siya. Short hair na maputi, tas medyo chinita. And dumating sa punto na na-inlove ako sa kanya, which is mali kasi puro bembangan nga kami. Di ko napigilan sarili ko na ma-inlove. Nag-stop lang kami kasi nahuli kami ng boyfriend niya na magkausap. Hindi kami nahuli ng BF niya na magkasex, ha? Defensive Okay. Wala naman kaming sinabi. Ikaw lang. LDR kasi sila ng boyfriend niya. Kada weekend lang sila nagkikita madalas. Tapos natuloy pala yun ulit ng 1 month. Tapos ako yung umayaw kasi naawa ako sa boyfriend niya. Yung tipong magkatawagan sila tapos nag-sex kami. Ay. Utang ina. Uy. May nang ina mo ka. Natakot lang kasi ako na makarma ako. And ayun, lumipas 2 years, nag-chat siya at nagpagkita ulit sa akin sa dati naming tagpuan. Tapos pagkatapos namin, nagkwento siya na lilipat na sila ng BF niya sa isang lugar. Ang tanong ko lang, sir, ano ba yun? Goodbye sex or bored lang yun siya nung araw na yun? Kasi kinabukasan nun, sa pagkakatanda ko, anniversary nila. Sana masagot, sir. Salamat. Nareplyan ko yung guest natin, surprise guest natin. Malapit na. Ayun. Anong tanong niya? Kung nagyayad ba ng Binalikan, closure? kinalkal ko pa yung tanong mo. Kala ko naman napaka, ano pala to? Cheating issue tong ano. Hindi, gusto niya malaman yung ibig sabihin kung goodbye sex daw ba yun. Kasi mag-anniversary, gago rin yung babae. Oo. Mag-anniversary sila bukas yung boyfriend niya. Ngayon, nagpabembang muna siya dito sa isa. So, tinatanong niya, Sobrang brutal. goodbye sex ba yun o bored lang siya? Sira ulo yung babae. Yun. Di ba? Walang yun ang rason dun. Oo. Sira ulo yung babae, pare. Yan, idagdag mo yun sa vocabulary mong pagdating sa babae. Yung conversion, yung paano i-convert yung ugali. Paano i-analyze ko ano yung ugali Yan, ng babae. para i-interpret. Crazy yun, pre. Crazy, oo. So, puti ko lang naman sasagutin dito Ang crazing babae kasi sa akin, wag na kayong lumayo. Ang crazing babae kasi para sa akin, binibembang lang talaga. Bembang wise, sila kasi yung masarap sa kama talaga mostly. Hindi mo makukuha sa mga mainhin na babae na Hindi. sobrang godly, hindi sagad. Hindi mo makukuha ng sobra dun yung mga wild shit na pina-fantasy mo eh. Nasa crazy chick yun. Pero wag mo silang isa-settle kasi sasakit ulo mo eh. Walang patutunguhan eh. Oo. Pero kung wala ka talagang ibang chick, gusto mo sila i-settle, fine. Pero tanggapin mo na may ganyan talagang bonus yan. Tanggapin mo na kada tulog mo medyo may kaba ng konti. Mamaya may kutsilyo ko na sa likod eh. Oo, alam mo yung sinabi mo yan nung time na yun, na-realize ko nga na sobrang danger talaga ng mga ginawa ko dati. Nakakatakot eh.
Kaya pagka ganyan mga sumisigaw-sigaw, malakas yung bibig, ayoko katabi sa kama yan. Bang na, tas uwi na. No? Nakakatakot eh. Pero that time kasi nung ako mag-isa sa Antipolo, ang dami kong babae na hindi ko masyado nakilatis pero pinapapasok ko sa bahay ko. Kaya nung nakwento niya sa akin yung baka saksakin ka, ganyan. Nag-flashback bigla na, so, delikatong mga putang yung ginawa ko Katakot eh. Takot. May ibang question pa dyan? Pili sige, pa Papa. isa. Masyadong maikli yun si tropa eh. Walang kwenta, no? Pero tignan mo, ano yan perspective din. Hindi, pero okay din kasi perspective din yan sa mga nag-LDR eh. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayo mag-LDR eh. Ang inang yan eh. Mali naman natin, Ano rin eh. Masasalisin ka talaga eh. Pero mo, Pambobo yan, LDR. Maski si Suplado mo to, di ba? Nag-agree din siya na dati, nag-LDR siya eh. Wala, naano rin siya. Ito. Game. Go. Magandang araw mga boss. Dito ako nag-message para matago din identify ko. Ano? Matago din identify niya. Medyo sensitive kasi itong share ko. May otits ako 5 to 8 years ago as in walang pera. Okay. Tingnan nyo lang kung ano to kung familiar to. Parang familiar. Nangungutang lang 1K to. Ngayon, ito na yun. May get million na. Oo. Oo. Binara ko yan tapos nag-comment agad. Hindi, wag to. Talaga? Yan pareho naalala ko to. Kaya kasi, Galit kasi basta checkmate sila sa akin pero napitik parang kaya meron pa to. Marami to eh. parang sila sabi, hindi kami ganito, hindi kami ganyan. Kasi pera yung big deal, di ba? Teka. Na ano ko yun na parang nagsusumbong siya dahil yung tito niya daw is babaero na yumaman pero hindi na daw nag-aambag sa kanila. Putang inang yan. Bakit kasi mag-aambag sa inyo? Di ba, hindi daw sila mapautang? Hindi sila mapautang. Tinulungan nyo ba yan nung yumaman? Tapos pinupulis yung pambababae. Sa afford niya eh. Di ba? Ay, speaking of pambababae, alam nyo ba, pare? Based on studies, top 1%er, minimum body count nila 150. Wow. Minimum top 1%er ng male. Tapos parang top 20%, sa napanood ko top 20% daw is parang nasa 50. Alright. 50 naman. Tapos yung large number, parang 5 body count below. Tapos yung talagang average guy talaga na to longest, is 1 or virgin. Ganun naglalaro yung body count nila, pre. 1 or virgin. No. So ano ibig sabihin ng studies na yun? Na hindi lahat ng lalaki talaga nakaka-sex. Swerte pa nga isa pre. Wala talaga. May lalaki na wala talaga. Di ba yung tropa ko? Dalawa sila. Shoutout ka ba? Kim, Romel. Ay, Shoutout sa gago. inyo. Taga-Kogi. Alam naman nila yun May kasama silang babae, sinabi na nila na, hindi, nakakalima na. Parang, biglang na, banggit yung pangalan, putang ina mo. Nahuli. Gagi. Alam ko na, shoutout ko na sila last episode parang nabanggit ko na. Pero masisisi mo ba, pre? Ito nga masisisi mo ba yung mga 1%er kung bakit ang taas ng body count nila? Sila ang sought out ng mga babae. Sila yung talagang pinanggigigilan ng mga babae. Sa kanila na lumalapit eh. Kaya nga Di ba? Kaya nga. Sa kanila nung malapit, kumbaga, yung mga yan, yung mga 1%er ni, pag gumalaw sa isang lugar yan, pansinin talaga. For example, sa isang bar, gusto lang nila mag-happy-happy sa Miami, ang pipiliin nila yung pinakamahal na VIP spot. So, minsan nasa taas yan, di ba? Tapos, may mga security bago makapasok. Titignan ng mga babae yun, tapos nag-discarte na sila doon. Yeah. Di ba? Papansin sila doon, pre. Papapansin na sila doon. Kung lalapit ba yung mga model type shit, papasukin mo na yan. Sige. Ito na. Para, Sila rin yung reason kung ba't ang yayabang ng mga pokpok. Kasi after sila matira, niyayabang sila eh. Gusto ko idugtong dyan. Ano naman eh. Hipokrita lang talaga to. Ito kahit tong mga babaeng to, maiingay, niyayabang nila na hindi sila basta-basta, ganon. Lagi yan, no? Oo. Sa mundo ng ganon. Sinasabi nila na ganon, pero pagkaharap na talaga nila, yung top 1%er nga,
Mas pukpuk pa sa Ay, pukpuk yun. puta, sobra. Ngal-ngal talaga. Alam mo, napapansin ko kanino sila nagyayabang. It's either sa same level nila o nakaangat lang ng konti sa kanila. Or mas below sa kanila. Oo. Doon ang yabang ng bunganga nila. Legit. Pero pag tinanong mo sila, pag halimbawa na pag-usapan yan, mag-virtue signal yan. Akala mo kung sinong solid sa morals na tao, ganyan. Galing nila dyan. Di ba? Pero pag nandyan na, pokpok sa pokpok eh. Wala yung dilaan yung betlog kahit maraming tao eh. Oo. Kaya yung, nagawa mo lang ng content to, pre, yung sabi mo nga eh. Ang delusion kasi to eh, na ginagawa ng karamihan ng babae na pagka binembang sila ng isang lalaki with a certain status, nagtatransform sila, kala nila yun na rin sila. Di ba? Pag binembang sila ng piloto, kala nila piloto na rin sila. Kung alam mo, makapagpalipad na ng aeroplano Kaya nga, eh. ganun eh. Binembang lang sila ng isang multi-millionaire. Akala nila multi-millionaire na rin sila. Pinutukan ka lang eh. Di ba? So, I think, yan, mga ano nila yan, mga galaw nila yan. Ayan na, go. Go. Good evening po, Boss 8. Lagi ako nanonood sa ASP. Sana masagot po ninyo ito tanong ko sa podcast or kung pwede gawa mo po ng video at pahid na din ang identity ko. About work pala itong problema ko. I'm now 26 years old, male dito sa Cebu, nag-work. Way back 2023, fresh graduate ako noon at nag-apply ako sa call center. Lagi akong bagsak sa interview kasi di maganda communication skills ko at pronunciation. Pero may isang company nag-hire sa akin for chat support and tumagal ako doon ng over 1 year at lumipat ako sa ibang company. Good. At yon ang second company ko. And then, na-terminate ako kasi nag-quiet quitting ako doon. Kasi chat support din ako doon. Pero pinilit kami i-transfer sa full voice support. Ngayon, nag-apply ako sa ibang company. Na-hire ako pero wala pang start date hanggang ngayon. 18,500 per month take-home pay. Kasama na night differential and complete benefits itong company nito. Like, legit talaga. Pero na-hire din ako sa isang company na sugal ang i-handle namin. Pero parang kolorum kasi walang benefits, walang HMO, walang contract at USDT ang sahod namin. Then feeling ko, hindi ito long term. Tama ka doon. Tama ka doon. Oh, USDT ang putik. If you know, you know. Pero malaki ang offer, 25K per month. At nag-start na ako ngayon dito kasi kailangan ko ng pera. Ang problem ko ngayon ay feeling ko kapag may start na yung isang company, gusto ko mag-jump doon kaagad. Kasi kahit low salary, ay pang long term at legit yung unang company na na-hire ako. Ito kasi 25K per month na offer ay na-refer ako ng friend ko at legit na hiring process. Nag-PM lang ako sa Telegram ng boss nila with my resume at doon na-hire ako. Ano siya? Ang tanong ko, ay worth it ba magstay ako dito sa work from home or doon na lang sa unang company na nag-hire sa akin? Salamat po in advance and salamat sa sagot ninyo. More power SP. Lagi ako nanonood ng podcast nyo while working. Thank you so much, brother, sa pagpapadala mo ng liham. Ako na unang sasagot. Yeah. Go. Yung first job is yung 80,000, di ba? 18. 18 lang 18 or 80? 18 lang, 1.8 lang. 1.8 lang. Tapos USDT pa. Hindi. Hindi. Second ang yung Yung second, 25K. yung 25 ang USDT. Yung USD. Kaso parang illegal. Oo. Pogo shit, no? Siguro. ganun. Usually, ang Work from home daw eh. Work from iniisip home. lang niya, hindi siya magiging long term. Nakikita niya na medyo Feeling niya. fake yung hype na company. fishy. niya. Fishy. Diyos ko, 7,000 lang yung pagitan. I mean, Oo. hindi sa pang mamatayan, pero piliin mo dyan, kung ganyan lang kaliit yung pagitan, piliin mo dyan kung saan yung company may possible kang mag-grow. Yung pwede kang ma-promote, no? Kung doon sa 25K, usually hindi, parang mahirap ka na ma-promote dyan kasi parang hindi nga magtatagal yan eh. Lalo pa work from home, no? Stable pa. Parang Oo. unstable. Illegalista gumagamit usually, hindi naman lagi ah. It means, usually illegalista gumagamit ng USDT pampasahod eh. Kasi hindi natatrack ng gobyerno yan eh. At walang tax. Hindi nila kailangan mag-file ng kahit ano sa VR, kaya USDT gamit. So, long term wise, correct ka doon, di magtatagal yan maybe. Pero kung 7,000 lang pagitan, doon ka na sa company marami kang matututunan. Oo. Yeah. Pero ako sa akin, kahit ano piliin niya sa dalawa, okay lang. Kasi ako, nagtrabaho ako sa legit na company, pero wala naman akong pakialam, di ba?
Wala rin Yeah. growth. Wala rin akong growth. At the end of the day, sa'yo nakasalalay yan. Ang kasi nga, ako curious ako dyan sa ganyan. Noong mga panahon na yon, yan 26 siya. Siguro mga ganyang edad din. Kasi nasa legit na company ako niyan, yung age at 26. So, ang curiosity ko naman nun, parang gusto ko magtrabaho sa illegal, ah. Gusto ko makita. So, yung nakikita mong imahe na yan, na USDT ang pasahod, nung nandyan ako, sa edad mong yan ang gusto kong silipin. So, meron parehas namang merong lesson Bata pa naman siya, 26 pa naman siya Kaya sa akin, tapos work from home setup pa. So, Ipon. oo, marami pa siya, makapag-side hustle pa siya Madaling magtabi ng pera pag work from home talaga. Oo, di ba? Kontrolado mo yung oras. I-delete mo lang yung Grab app, tsaka yung Food Panda. Oo. Bakit? Hindi ka yung nagagalaw address? nun. Hindi nagagalaw. Okay. Puro I mean, deliver ka Oo, nun. ganun. Akala ko kasi for security purpose kasi illegal, baka malaman yung address niya. Ay, hindi naman. Ah. Wala naman pakialam yung app na yun sa ganun. I mean, kahit yung nagpa-deliver pa, ba, drug lord, wala naman silang paki doon. Basta yung food lang naman yung focus nila Kasi ang problema dun, pare, yung legit na company na nagpapa 18.5, wala namang pakialam sa kanya yun Walang pakialam sa kanya yun. Tsaka, dun pa rin niya babagsak. Gusto niya ba yung path, yung corporate ladder? Medyo sisip-sip siya sa mga boss niya para umangat. Doon ako nakatingin. Diba? Gusto mo yung ganong klase ng buhay? Okay, gawin mo yung ganyan. Pero kung hustler ka rin, dun siya sa yung itong parang illegal. Tingin ko nga, boy, layo konti Tingin ko nga, boy, di ka makakatakas tingin ko ang mundo kasi parang Divergent na movie. Tingin ko, may path ka talagang di ka makakatakas Doon at doon ka babagsak. Yeah. Kumbaga, pinanganak ka tinitignan ko nga to as Divergent. Pinanganak ka na hustler ka, magbibenta ka talaga someday. Ikaw din, magbibenta ka talaga ng shit mo someday. Yun na talaga tayo. Pinilit lang natin pumunta sa ibang path nung una. Pwede. Ganun ko siya nakikita Kumbaga, may role na talaga tayo. Nakalapag na yan. Ma-unlock mo lang yan along the way. Oh, alam mo kung malalagay mo sa akin, 'di ba? Mid-30s ako nung nag-decide ako na na mag full-time na nga na entrepreneur 'di ba? Ako employed ako for 10 years Maraming hindi gagawa nung ganung step, Yeah. 'di ba? So, Mabigat loob mo nung nasa entrepreneur ka. Habang pumapasok ka. I mean, nasa employee. yun mabigat loob ko. Yun na nga yung sinasabi Diba? ko Pero sila kasi kaya nila May mga dati yung katrabaho na up until now. Dito lang ako. Oo. Komportable na sila doon. Yun na yun. Okay na sa kanila. Tinatanong ko sila kung dati nung bago ako umalis, no? Parang mga months pa lang nararamdaman ko na sinusukan na ng damdamin ko talaga. Hindi ko alam paano ako tatalon. Pero basta tatalon na ako. Ayoko na. Sukan na talaga ako, pre. 6 na taon ako doon. 7 taon. Parang yung yapak ko nung ilang few months, ang bigat na ng yapak ko sa opisina. Pre, parang yung bigat talaga ng loob ko. Nakaatak na naman ako. Doon ako nag-umpisa magtanong-tanong sa mga tabi ko noon, mga matatagal na doon. Like, hindi pa bumibigat yung loob mo? Pumapasok ka dito. Hindi ka pa parang nalulungkot? Hindi ka ba parang nasusuka sa ginagawa natin, paulit-ulit? Nakangiti lang, parang, ba't mo naman nararamdaman yan? Malaki naman sahod natin. Like, ganun siya, parang sila. Ako masasabi ko sa part na yun, kasi ako nagtanong-tanong din ako. Alam mo masasabi ko ngayon, looking back, kasi hindi lang isang tinanong ko. Para sila mga robot na nakaprogram ng isa sa Yun. Parang ikaw lang gising dun sa area. Naramdaman mo rin pala yun. Oo. Pare-pareha sila na sagot. Napaka-basic na parang, ako looking back nga, yung mga sumunod na sumagot sa, ano ba yan? Parang what the fuck? As if naman hindi ko alam yung mga ganyang rason. Yung sinasagot mo sa akin, common sense yan Ang babaw. Tsaka sila pre yung madalas magsagot ng yung kanya-kanya naman yan Depende. Huwag mo kasi lahatin. Ayan, lawag mo lahatin. Depende naman yan. Kanya-kanya naman yan. Ngungusuan kita Ganyan yun. Yun, so yun pare, malaman na yun, no? Ako naman, kung ako ang papiliin sa kanya, I think okay ako dun sa mukhang illegal. Pero dahil illegal yun, unstable, mas malaki yung kinikita niya, wag rin siyang gastos tanga. Oo. Di ba? So, nandun na yun. Nandun yung benefit niya. Maraming kita, marami siyang free time. Ako kasi, nakahanap ako ng hustle ko, ng mga side hustle ko, nung nag-work from home na kami pre sa office. So,
maraming oras ako nakapag-isip, may mga time ako makapag-isip, so nakapag-isip ako ng side hustle. So baka yun ang maging benefit sa kanya. Diba? So, since nasa unstable ka na trabaho, ang goal mo na dyan, dahil mas marami rin pera, is paghanap ng side hustle. Or kung hindi side hustle, kung anong gusto mong karir na tahakin, kunin mo yung sobrang pera doon, yun ang ipang schooling niya. Di ba? Mga ganun. Kaya alam mo mga Brad, hindi ko na pinagduduldulan yung yung shit na buhay na meron tayo na parang tumalong kayo lahat. Hindi Parang sa automatic, no? automatic. Kung magigising ka. Kung isusuka mo tong area na to. Tapos pupunta ka sa amin. Parang gano'n, wala nang sapilitan ba? Totoo. Tsaka, May parang yung iba talaga born to become NPC na lang talaga. Yun nga tinanggap ko na rin. Kasi hindi naman pwede lahat Neo. Oo, di ba? Lahat, Neo, chosen one lang yun. Oo. Yung iba talaga, lang. Ilang NPC isa? lang. 55 na nga 55 na. Sige na. Sige naman pare, maraming salamat, no? Malaman na yun, sobra-sobra na yun pare. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at sa podcast. Bibigyan ko sila ng foreshadowing, pare. Wow! Wag muna. Foreshadow lang, Ito foreshadow. muna maliit. Foreshadowing lang. Para di ma-jinx. May biglang umuwi, pre. Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Head asset at si Eko karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag